Magandang gabi po. At ang ating pag-usapan sa ngayon, alas 10 sarado, ay ang follow-up din sa missing sa Bungiro. Ito po si Toto Tirador, doktor na of jurisprudence at saka licensed civil engineer at retired editor sa People's Journal Tonight at Kabayan Newspaper. At ang bago ko simulan, ay nais kong humihingi sa inyo ng tulong na bigyan niyo po ako ng donasyon para sa kasong aking isasampa na petition for quo warranto laban kay Erwin Tulfo. At ang basihan po nito ay ang citizenship niya po ay hindi Pilipino, na-issuean siya ng passport ng US. 32 years siya. 32 years siya naghawak ng passport ng Amerikan. Tapos naging sundalo niya sa Amerika, 1988, lumaban pa sa Iraq at umuwi. Tapos ng kanyang pagiging sundalo o tour of duty noong 1996 sa Europe. So, yan po ang ating isasampa. Ang problema ko, ang Senate Electoral Tribunal na naniningil sa akin ng 50,000 pesos na filing fee at 10,000 na deposit fee bilang quo warranto. So ngayon, kung if you feel like helping me in this advocacy to prohibit an American to be a senator about the Philippines, then please help me. Andyan pong aking GCash, Maya, tsaka Palawan Pay, GoTime, at ang aking bank account sa video sa PNB, at tsaka meron din ako sa BPI. So yan po. Shout out kay bago magsimula, shout out tayo kay Brotsa Barutso. Tapos si Mariam Mainis. Yan, magandang gabi po sa inyo. At ang ating pag-usapan po ay ganito. Di nyo ba alam? Ang mga katawan po ng mga sabungero ay buo pa po. Ang kanilang mga damit, buo pa rin. Yun po ang sabi sa akin ng taga Batangas. Hindi ko na sasabihin kung saan sa Batangas. At dahil buo pa, at ang rason niya kung bakit buo. Ang bakit buo ay sapagkat po, ang lalim ng tubig nasa 175 meters ay wala pong oxygen doon. Walang hangin. At sobrang lamig. Parang yelo sa lamig. Ang lamig ng tubig doon sa pinakailalim. Dahil dyan, hindi po nabubulok ang katawan ng tao. Parang isda na nilagay mo sa yelo, hindi na nabubulok. Ganon po ang nangyayari sa katawan ng tao na hinulog doon. At lahat nun hinulog doon ay, tingnan mo ganito lang yan. Kung tinali yan sa bato, tapos hinulog, o tinali sa buhangin, hinulog ang buhangin, may posibilidad pa na yung mga damit tataas. Ang mga damit pag humihiwalay sa katawan ng tao, ang damit ng tao kasi hihiwalay sa katawan ng tao kung bulok ng katawan. At kalansela matitira, hihiwalay yung damit. Aalsa yan. Lulutang yan sa pinakaibabaw ng tubig. Ganun po yun. So ngayon, dahil sa nakatali po yun, pati mga damit ay nandun makikita. Mismo yung katawan ay buo pa. Yan ang sinasabi sa akin na hindi nagpakilala kung sino siya. Basta kaya daw niya, may kipagtulungan daw siya sa mga kapapanalig niya. Ibig sabihin, may tiwala siya ng mga pulis na makipag-usap sa pamahalaan para masisisid yung ng maayos. Pero hindi daw kayang sisirin ng tao. Ang tanging sisisid yung remote control yung mga tinatawag na drone na pang-sisid. Yun po ang mangyari doon. So, yan kung sinasabi niya yan ay
kahit titingnan mo pa, kahit siya yung DOST secretary natin na expert sa science, si Renato Solidum, ay nagsasabi na may reducing environment na sa ilalim. Pero ayon naman ito sa mga sumubok na mag-dive, ay mga 100 meters deep pa lang daw, sobrang lamig na daw ng tubig. Hindi daw kaya ang lamig hindi daw kaya. So kailangan ang sisisi doon ay yung drone na parang drone submarine at merong camera. Yung parang ginamit doon sa Mission Impossible, The Final Reckoning, yun ang ginamit. Drone na para makikita yung mga kung anong sa ilalim ng tubig, yung surface. So may camera, may picture, may video, lahat. So yan po ang sinabi. Ngayon, hindi lang niya sasabihin kung saan, kasi kung bakit niya alam, kasi may personal siya na alam kung saan hinulog banda ng lugar ng Taal. Hindi ko rin sasabihin kung saang parte ng Taal hinulog. Kasi pag sinabi ko, baka naman sisiri ni Atong Anghay. Ito siri Atong. Pasensya na. Hindi pa ba? Suspect pa lang pala si Atong Ang. Baka daw sisirin at tatanggalin. So, yan po ang kwento dyan. So, anong tawag niya? ROV? ROV? Anong ba ibig sabihin ng ROV sa buo? ROV yung, ang tawag niya pang drone na drone na underwater drone. Tingnan natin ang tawag dito. Remotely operated vehicles. Yan palang ROV. Underwater drones and ROV are game changers in marine exploration, inspection, and even search and rescue missions. Here's a quick dive, no? Sabi niya, a remotely operated vehicle is a tethered underwater robot controlled by an operator on the surface. It is equipped with thrusters, cameras, lights, and sometimes robotic arms for manipulation. Unlike autonomous underwater vehicle, ROVs require real-time human control via a cable that transmits power and data. So, ang model niya mapipilian mo rito ay Blue ROV2, K-feature, 6 to 8 thrusters, HD camera, depth rating up to 300 meters. Aba, mas maganda to. Modular frame. Best use, research, inspections, payload, testing. Tapos, merong isang model na Chasing Gladius Mini. 4K camera, 5 thrusters, compact design, recreational exploration, pang filming, pang camera, pang pelikula gagawa ka ng pelikula. Ito naman, Kesia na FIFIS V6S, robotic arm, 5 kg grip force, 4K video, industrial task, object retrieval. Tapos may klase na power vision, power ray, dual headlights, radar option, deep sea exploration fishing. So how they work? Controlled via a tethered cable connected to a service station. Operators use joysticks or software to maneuver the ROV and adjust camera angles. Ideal for depths beyond scuba limits. Some models reach 300 meters or more. Applications, marine biology, infrastructure inspection, search and rescue, environmental monitoring. If you're considering one for a project, okay. So yan po gagamitin nila, ROV, remotely operated vehicle. So yan po ang makikita, sabi nung mga nakakaalam sa paghulog-hulog doon, ay sabi niya po ay buo pa ang katawan ng tao. Kasi sobrang lamig, parang yellow daw sa lamig, yung pinakailalim ng tubig ng Taal Volcano. At pagkatapos, ay ang mga damit daw, ay kita mo wala ka pang damit na nabalitaan na lumutang. So kung may damit na lumutang, ibig sabihin po bulok na sila at buto na lang natitira. Pero sapagkat wala po tayong narinig na may
na may mga damit na lumutang, ibig mong sabihin niya na isa lang. Nandun pa, buo pa. Anak, Maria Alexandra Tiugas, pakishare and like ha. Atong ating yung ating episode sa ngayon. So magandang gabi si Agustin. Sa bukana yan ng kumukulong tubig sa Taal. Ganun ba? Ronaldo Rivas, yan gamit sa offshore at sa mga pipe laying. Okay. Nice for informing us about it. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. So, Pastor Rodi Rabi. Tapos si Boy Javier, remotely operated vehicle. Ay, salamat po at yan nabasa ko na rin. Si Bobby Cortez, Dr. Toto kasi more power. Ronaldo Rivas, remote operating vehicle, inulit lang, Maria Maynes. Tapos, Brutsa Barutso, okay. Sino pa? Amelia Salinas, it may recover the dress or bones even for the past 4 years ago. Good evening po, sir. So, Camotes Otom, Tommy, dyan sa Camotes Island sa Cebu. Maayong gabi. Gregorio Remulta, hi, hello, Doc. Good evening. God bless po your family always. Maria Maynes, okay. So, yan po ang latest na balita na ko. Mismo ito po taga Batangas ang tumawag sa akin kanina habang nagla-live ako. So, magkikita kami, malamang baka pupunta ko doon at kukunan ko ng litrato video kung saan yung lugar na yan. Si Kati G, magandang gabi po, Tirador. Sino pa? Maria Alexandra Tugas. Oo. Tapos Apilia Rasunda, Tidi Liban, Pastor Rodi Rabi. So, may play pa ko sa inyo na ipapakita na handa na raw ang diving team ng Philippine Navy. Pero I doubt kung makadive sila. Ito po, ipi-play ko yung balita kanina. Ayan. Palakihin lang natin. Gabi Dante, saan sisimula ng DOJ ang kanilang investigasyon? Magandang gabi, Jun. Sabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, may nabanggit ang isa sa mga suspect na fish pond. Ito anya ang magiging ground zero o pasimula ng paghahanap ng mga otoridad sa mga nawawalang sabongero. Dagdag pa ni Rimulya, hiningi na niya sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na simula na sa linggong ito ang technical diving operation sa Taal Lake, kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na nandoon itinapon ang missing sabongeros. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Yun ang ating ground zero natin sa start. Humingi na rin anya sila ng tulong sa bansang Japan para magbigay ng kagamitan. Inaasahan anya na sasagot sila sa linggong ito. Payag ang National Bureau of Investigation na ibahagi ang kanilang forensic expertise para imbestigahan ang kaso kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, maaaring magsagawa sila ng DNA test at cross-matching upang matukoy ang pagkakakilanlan sakaling mayroon pang mga labi ang makuha mula sa Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang mga biktima. E di kukunin, magkukondak ng DNA test, cross-match dun sa remaining, yung mga kamag-anak na nagsasabing kamag-anak nila yon, makikita namin kung yun nga yung nawawala nilang kamag-anak. Ma-identify natin. Kahit buto na lang yan, kahit sa peraso na lang yan. Tulad ng NBI, nakahanda rin ang Department of Science and Technology na tumulong sa paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, bukas sila sa pakikipag-ugnayan sa mga scientist upang magamit ang mga instrumentong pandagat para sa marine monitoring. Gayunman, nakadepende pa rin ito kung kaya pang maaninag ang lalim ng Taal Lake. Sakaling doon nga itinapon ang mga bangkay, ayon kay Secretary Solidum, posible pa rin ma-recover ang buto ng mga ito. Yung buto, walang pakialam ang decomposition doon. Ang laman ang nabubulok laman. Ipinaliwanag naman ng eksperto na nakadepende pa rin sa lalim ng pinagtapunan ang pagkabulok ng bangkay sakaling may ma-recover pa na intact ang katawan. Pag-oxidizing, kunyari dito sa lupa, pag iwan mo yung dahon dyan, madidecompose yan with time. Kasi may air ka pa. Ibig sabihin may oxygen.
Pag wala ka ng oxygen, di mo na ma-decompose, mapipreserve. So depende yan sa lokasyon. Malalim kasi yung yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part kung saan may crater. So depende yan kung saan. And then yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon. Hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Nauna nang ibinunyag ng whistleblower na si alias Totoy na aabot sa nasa 100 mga nawawalang sabungero ang itinapon sa Taal Lake. Samantala, Juno, kinumpirma din ni Secretary Remulla na sa ngayon ay may ilang miyembro ng judiciary ang iniimbestigahan ng Supreme Court, kabilang na ang isang judge na umano'y nag-aayos ng kaso ng negosyanteng si Atong Ang. At Sino kayo judge na yun? Sino kayo judge na yun? nagkausap na rin anya ngayong araw ang DOJ at Supreme Court kaugnay naman sa issue na lumalabas na pati raw ang DOJ, ang Supreme Court at ang judiciary ay kayang pasukin o impluwensyahan nitong nasa likod ng pagkawala o nitong missing Sabungero case. Judge, iba-iba. Pero iba-iba. Basta they're doing their job. Iba-iba eh. Maraming judge. So, sigurado ko isa sa judge dyan na tinutukoy nyo ay yung si Judge Rebecca Guillen Obanya, yung nag-grant ng piyansa sa mga 6 na gwardiya kasama si alias Totoy para makalabas sa kulungan na nakabilanggo sila noon para sa trial sa kaso ng kidnapping. Serious illegal kidnapping, illegal detention. Ano naman sila eh? Hindi naman sila balik sibuyas eh. They're very sensitive about what should be done to improve our justice system. June, positibo din ang Department of Justice na sa loob ng linggong ito ay may mga karagdagang witnesses pa dito sa kaso ng missing Sabungeros ang lilitaw. Meron daw nakausap si Secretary Remulla kanina na isang witness na tumawag sa kanya. At sa issue naman, June, itong mga pulis ngayon na under restrictive custody ng PNP, ayon sa DOJ, ito ay maaaring isa sa ilalim din nila sa investigasyon. Yan man ang ating update mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa June. So, yan na. Nakita na ninyo. So, everything is going to a direction na masusolve na rin ang kasong ito. Hindi ko nakikita na tatagal ito. At in-expect ko mga 1 month, 2 months, magsimula ng trial na to. Kaya ladies and gentlemen, kung sino man nakarinig sa akin, sabihan kung sino man ang may naalam, may nalalaman dito, nakarinig kayo sa akin, it is much better. Kagaya nung, ina-advise ko pa rin kay Gretchen Barreto, the best way out for you is to testify against Atong Ang. Bakit po? Wala ka na po kayong lusot. Huwag ka na mapaniwala kahit sa sinong abogado. The fact na inamin mo na kasusyo ka. At ibig sabihin na tinatamasa mo ang lahat ng kita. Ay isa lang ibig sabihin po niyan, Ma'am Gretchen Barreto. Tinatamasa mo yung prutas ng krimen. Kung tinatamasa mo ang prutas ng krimen, lahat po ng prutas ng krimen na nagtatamasa niyan ay kasama ka sa kutsaba at ang kulong mo ay magiging 34 na reclusion perpetua. The best thing for you to survive is isuko mo yung kinita mo. Isuko mo sa gobyerno. At the same time, lumapit ka, magpresenta ka na bilang star witness. Tumistigo ka sa iyong boyfriend na si Atong Ang. Wala ka magagawa. Itapon mo lang yung pag-ibig sa labas ng sa Taal. Kung may pag-ibig naman kay Atong, pera-pera lang habol mo. So, yan ang pinaka-the best dito, Madam Gretchen Barreto. Wala na pong ibang paraan para kayo makalusot. Huwag ka kung magpapaniwala kahit sa sinong abogado na nagsasabi sa iyo na makakalusot ka. Tapos ang naging unang depensa mo, ka lang, business partner.
O baka naman B partner, bed partner. At alalahanin mo kung nag-iibigan kayo, mga sikreto sa gitna ninyo may lumalabas. Kadalasan kasi na mag-boyfriend, mag-girlfriend, yung sikreto ng boyfriend, lagi niya kinikwento sa kanyang girlfriend. So, sikreto ni May Atongang na siya ang tinuturo nagpatapon sa mga tao ay malamang kinikwento sa iyo. Iyon ang pinaka-minimum kung inosente ka. Pero kung hindi ka inosente, sabi ni kitang-kita kasigurado ni Totoy, alias Totoy, bumubuto ka pa. Sino gusto na yung nagtsupi na to? Iyariin na natin. O bumuto ka pa. Katabi mo lagi si Atongang sa lamesa kapag mag-meeting. Yung Alpha, Team Alpha. Yan po yung pangyayari dyan. Ngayon, kung may Team Alpha, sino pang iba? O sinasabi ngayon, may mga judge na kasama sa Team Alpha. Ibig sabihin po, yung mga yan gustong kumita kasi proven naman. Tested and proven na kumikita sila. Ang problema lang, kapalit nun, sobrang milyong-milyong tao din ang natatalo sa sugal. Marami dyan ang hindi nakapagbayad ng tuition ng mga anak nila dahil isinugal sa sugal. Marami dyan na pambayad sa kanilang mga buwanan sa kanilang bahay ay sinugal. Marami dyan yung pinapahawak lamang ng kumpanya nila ng pera ay pati pera ng kumpanya ay ginamit pang sugal. Ang problema po kasi napakadali. May kilala akong tao. Hindi ko nabanggitin kung sino. Ang nangyari, 1 milyon mahigit na tunan na natalo sa kanya. Nangutang pa siya para sumugal. Ang kanyang ginagawa, kahit matulog na, hindi na nga makatulog magdamag. Nasa kama, nagtataya sa GCash. Ganun po kaadik ang mga Pilipino pagdating sa sugal. Ngayon, mas gusto ko pa siguro, ikayatin kayo na kung magsugal-sugal na naman kayo, mas magandang sugal po ay ano? Mas magandang sugal po ay pumasok na kayo sa stocks. Bumili na lang kayo ng stocks. Halimbawa, sa GCash, meron naman stock trade. At sumali kayo dyan, tapos mag-enroll kayo, ilagay nyo lang inyong mga papeles, at kayo ay pwede na mag-invest, bumili kayo ng mga stocks. Yung malalaki mga stocks na pinakamagandang magaling magpatakbo ng mga kumpanya. Pwede nyo kunin Meralco, pwede nyo kukunin yung San Miguel, Jollibee, o kung ano-ano. Tulungan natin ang ating sariling kumpanya sa Pilipinas. Alam mo, ay Brad, Dennis Kausing, alam nyo kung kayo, kahit may 5,000 pesos lang kayo sa GCash, tuturuan ko na kayo, ito po GCash. Ito GCash ha. Ngayon, sa GCash na to, i-click mo dito yung G-Invest. Pag click mo G-Invest, may mapagpilian ka, ay hindi ko makita. Yan. May pagpilian ka, piliin mo rito, pwede ka pumili sa G-Funds. Ibig sabihin, mag-invest ka sa funds. Hassle-free investments. Pwede ka rin mamili sa G-Stocks. Mabili ka ng mga Jollibee, mga San Miguel. Pwede ka rin pumasok sa G-Bonds. Guaranteed income. Yung G-Bonds to, sa tingin ko, ito nagtutukoy sa kumpanya na bumibili ng treasury bills at saka government bonds. T-bills at saka mga warrant, binibenta ng gobyerno. So, yan ay sigurado walang lugi. Papasok ka lang dito, may sariling kumpanya dyan, enroll ka lang, sila mag-trade, bibili na malakihan. Kagaya niyan binibili nila, yung mga nagninegosyo sa government bonds. Sa treasury bills ay o di kaya bonds, ang gobyerno kasi ng Pilipinas ay hindi makakakuha ng kagad-agad na pondo mula sa koleksyon sa mga buwis at saka sa mga customs tariffs. So, kailangan naman magpatakbo ng gobyerno. Babayaran sweldo ng mga tao, mga police, teachers, mga judge,
mga pulis, teachers, mga judge, mga iba-iba pa. So saan kumukuha ng perang gobyerno para may sildo? Nangungutang sila sa mga malalaki. Tapos ang pera natin, kung sasali tayo dito sa G-bonds, ay yung kumpanya na napili mo, yun po ang bibili ng treasury bonds or treasury bills. Tapos makikibahagi ka, marami kayo dyan. Makikibahagi kung magkano porsyento. At sigurado naman walang lugi kapag gobyerno ng mga bonds sa bilhin nyo. Meron din dito crypto. Kung gusto nyo crypto, ako hindi ko pa alam paano maglaro ng crypto. Tapos merong learning hub kung sa crypto kung paano. Sa akin lang, sinasabi ko lang ito, para imbis na sumugal kayo, dito na lang kayo. At ang mas nire-recommend akong G-Stocks. Bakit po? Kasi pag G-Stocks, alalahanin nyo, parang binibigyan nyo rin ng dagdag na kapital ang Jollibee, ang San Miguel, ang malalaking kumpanya natin. Dahil magaling silang patakbo ng kanilang negosyo, sa kanila lang natin, parang nakipagsosyo tayo doon. Doon na lang tayo mag-invest. Natutulungan pa natin ang ekonomiya ng Pilipinas kung ang ating mga sariling mga kumpanya ay umuunlad ng umuunlad. Ganun po ang ating maitutulong dyan. So with this, I now stop my live, no? Si Silly G, maganda ang it's a din real estate, trust. Kailangan mag-lecture siguro ko pa unti-unti ng mga REIT. So galing sa GCash at tupaday na da ang G-Invest kag games. More sila sa games sila kadto. Dapat hindi sa games. Dapat dito kay REIT. Invest kayo dyan. Sigurado po yan. Yan ay mga maliit-liitan lang, pero pag tumanda kayo, meron na kayo halimbawa, bili kayo ng stocks, huwag nyo lang ibenta, huwag nyo i-sell. Ikaw nyo lang, buy ka lang ng kayo na buy, ipunin nyo lang. After 5 years, inipon nyo lang. Barry Reyes, magtayo na lang ng sariling negosyo. O pwede rin. Kung talagang magaling ka magnegosyo, magtayo ka lang ng sariling negosyo, mas malaki ang return mo dyan. Pero kung hindi ka marunong magnegosyo, bumili ka na lang ng stocks. Silly G, sugal ang stocks, Doc, hindi masyado. Okay lang yan. Huwag ka lang mag-buy and sell. Buy ka lang ng buy. Dennis Causing, Benvenido Incabo. Sana, attorney, malaman na kasi kawawa naman. Ito Marian Simba Cruz, Christopher Lloyd Sandalang. Bisno, bakit kaya hindi na-solve ang kaso ng mga missing sa Bungero? Malapit na po sigurado yan. Carol, wala pa yung evidence. Paano naman lalaman na buo pa? Ang sinasabi po sa akin ang testigo na according to him, nakita niya alam niya kung saan hinulog. At namomonitor nila. Tapos, Dennis Ona, kaya delikado niya ng Gretchen. Katotoo? Delikado yan. Tawag niya the beautiful devil. James Cesar Official. Tapos, Silly kung may mag-testify siya, pwede nga, hindi siya Actually, ang alam ko magtitestigo ito. Tutulungan ko na lang. Mel de la Cruz, sa tutulong hindi mapapahuli yan si Atong Ang. Sigurado nga, hindi ka magpapahuli yan. Rod Santos, 99 likes to. Good morning, PM from Morong Rizal. Maraming salamat po, mga Rod Santos. Ipapalike nyo to sa mga kaibigan nyo. Ang ating i-subscribe. Ringo, best to use sonar with underwater camera. Yun. Siguro bahala na sila magbumili ng kanilang gagamitin na makina. Robertino Kiambao, malawak ang lawa ng Taal. Sigurado mahirapan ang mga divers. Jurem, Naimbagarabim, kada kayo amin. Okay. Mang Julius Vlog, Nilia Peters, Dr. Titi, wala nang baha. Wala nang baho, hindi wala nang baho yan. Jimmy Lazaro, Mary Luisa Claro. Actually, sa pagkakaalam ko sa kanila, tinatanggalan mo na lang laman loob bago nila ilubog. Joelito Galapin, Edmond Bornasal Beltran, si Pastor Rodi Rabi, Carmelita San Jose. Good evening, Ophelia Taipan, Teddy Liban, Ophelia Riasunda, Maria Alexandria. Okay. So hanggang dyan na lang. Magandang gabi po mga kaibigan. At huwag niyong kalimutan kung sino lang gusto tumulong, tulungan niyo po ako para naman maisampa ko ng kaso laban kay Erwin Tulfo.
ang tawag diyan ay petition for quo warranto para pagpatanggal sa kanya sa pagka-senador sapagkat siya po'y Amerikano. Michael Hackett, kilala pala ni Erwin Tulfo si Brown. Oo nga eh. Si Brown Tulfo, Arlene Paras. Maya Pabengi po, inyo na toto, watching from Mexico, Pampanga. Army Amilusan, isang hi naman dyan, Doc Toto. Hi Army Amilasan. Jeremy Saha, mahirap talaga pag bag-unsihan sa susugal. Darwin Alitargo, good evening po, watching from Quezon Province. Sino pa? Si Mersky. True, yan sir. Sa GCash ako din, doon ako naka-invest sa G-Funds. 1 year na, panalo ko, 16K. Salamat naman, no? Huwag lang kayo magsugal masyado. Edna Del Rosario, hindi ba nagtatanong si Gretchen kay Atong kung nang madaming namamatay sa bungan? Malamang nagtatanong yan. Delinquency, kidnapping, and illegal detention. Vicky Mabaw, good idea po yan, Doc. Watching Saudi, sir. Thank you. XF, GFFF. Mina Mueda, good evening, Doc. Sili G, maganda ang ari tayo. Kasi electric ko yung paminsan-minsan yung mga ganun, no? Investment. So, magandang gabi po sa inyo, kababayan ko. At ipagdasal po natin na matiwasay na ito. At ulitin ko lang, tulungan nyo ko sa petition for quo warranto laban kay Erwin Tulfo. Paki-like, subscribe, and share. Dadami na tayo dito sa ating komunidad. At kung marami na tayo, pag umabot na ng 3 milyon o kahit 4 na milyon, tayo na magdidikta kung ano ang kinabukasan ng ating politika. Okay? Maraming magandang gabi po sa lahat.